everyone needs the Holy Spirit. Kailangan ng lahat ng tao si Holy Spirit. Kung bakit ikaw at ako ay born again, kinonvict ni Holy Spirit. Sino rito ang nag-share sa iba? Paano sila maborn again? Ikaw dapat ay may Holy Spirit. Nag-share ka ng Word of God. At yung sinesharean mo ay maborn again dahil ni? Sino ang kailangan mag-share? Yung nag-share ay may Holy Spirit. Sino may Holy Spirit dito? So, sino mag-share? Taas ang kamay na mag-share. Okay? Mag-share ka. Alin yung i-share natin? Salita ng Diyos. At doon sinasharean mo, sinong kikilos? Si Holy Spirit. Paano siya maborn again? Through the Holy Spirit in you and the Word of God and the Holy Spirit nakikilos sa sinasharean mo. Bakit ka born again? Dahil palakpakan natin si Holy Spirit. Sino ngayon ang walang Holy Spirit? Ang mga talunan. Wala ritong talunan. Yung mga namumuhay sa kasalanan. Dahil ang isang taong may Holy Spirit, hindi na namumuhay sa kasalanan. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ang totoong pinananahanan ni Holy Spirit ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Say amen. Okay. Akin pong topic, everyone needs the Holy Spirit. Kailangan ng lahat ng tao. Everyone needs the Holy Spirit. Kailangan ng lahat ng tao si Holy Spirit. Bakit kailangan ng lahat ng tao ang Espiritu ng Diyos? Para sa pag ikaw ay umalis sa lupa, umalis sa katawang ito, makakapasok ka lang sa langit through Holy Spirit. Sino lang ang papasok sa langit? Yung may Holy Spirit. Sabihin uli natin, Holy Spirit. Taas ang kamay na may Holy Spirit na kaya ikaw ay nababago ang ugali. Yung dati mong asal, nababawasan na. Walang perfect, tama po ba? Kaya mo bang magbago on your own? Hindi. Sino ang kailangan para mabago ka? Si Holy Spirit. Para makapasok ng langit, sino ang kailangan? Tanungin mo ngayon ng katabi mo, be honest, nasa iyo ba si Holy Spirit? Huwag kayong aalis nang hindi kayo sigurado na nasa inyo si Holy Spirit kasi papasok tayo ng langit dahil ni Holy Spirit. Gets mo natin? Napakadelikado na iaalis ka sa katawang ito na wala si Holy Spirit, walang hanggang kaparusahan sa impyerno ang mararanasan. Sabihin mo sa iyong katabi, wala sa ating makakarating doon. Wala. Sabihin mo, ayaw ko sa impyerno. Gusto ko sa langit. Kaya ako'y naniniwalang nasa akin si Holy Spirit. Ako'y nababago. Basahin po natin ang mga ibinigay na mga talata ng speaker kanina. Ezekiel 36, 26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Naganap po ito nung tayo'y makakilala sa Panginoon. Ang may bagong puso ay yung nag-surrender na. Sinusurrender ko na ang bisyong are. Sinusurrender ko na ang mga kasalanan kong are, Lord. Sinusurrender ko na ang buhay ko. At pumasok ngayon sa akin, Lord Jesus. Sinong gumawa noon? Pumalakpak sa Panginoon ang gumawa noon. May bago kang puso. Iba na ang gusto mo. Inaayawan mo na, hindi instant. Ang instant na nangyari na pagbabago ay si Pablo. Kilala po kayong Pablo, pero hindi yung kilala nyo sa taga inyo.
Ang tinutukoy ko po yung Pablo sa Biblia. Gets niya? Si Pablo, si Saul, siya po'y nabago. Walang kinalaman ng tao, kundi ang banal na Espiritu, nakatagpo niya, nabago siya. Sino ang nagsasabing ikaw ay nababago mula nung paghariin mo si Hesus Kristo? Taas ang kamay. O, tingnan mo yung katabi mo. Taas. Tingnan mo ang katabi mo kung nakataas ang kamay. Baka nahihiya. Nagpapakatotoo lang ha. O, nababago lahat? Tanungin mo ang katabi mo, nababago ako? Bibigyan ko kayo, ang Diyos ang nagbibigay ng bagong puso. Ang atin lang gagawin, isusurrender. Pusong madapot, papaltan niya. Pusong puno ng galit, papaltan niya. Ng ano? Ng bagong puso. Sinong kikilos? Ang Panginoon Diyos. Bakit siya kikilos? Pinahintulutan mo siya. Sabi mo siya, ang katabi, pahintulutan mong Panginoon Diyos. Sino ang gusto rito may bagong puso? Sino rito ang nagsasabing, hindi ka perfect, pero ang gusto mo, ang naghahari sa iyo ay ang banal na Espiritu Santo. Pumalakpak sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang matigas niyong puso'y magiging pusong masunurin. Sino nagsasabing mula nang tayo maborn again, pinaltan na ni Lord, ang pusong masuwayin ay masunurin na. Masunurin na ako, ilakas mo yan. Sabihin mo yan sa anak mo, sa asawa mo, kung katabi mo. Sabihin mo yan sa kakilala mo, masunurin na ako. Sige. Amen. Akin naman sa selyuhan yun po ang simula ng pagbabago, nagdideklara muna. Sige, sabihin mo yan sa kakilala mo. Hoy, mare, hoy, anak ko, hoy, asawa ko, masunurin na ako. Hanap na sasabihan. Deklara mo yan. Yan po ang paraan. Yan po ay sinasabi mong ayaw ko na ng buhay kong bulok, sira. Bubuuin ni Lord ang sirang buhay. Sino rito ang buo na? Sino rito ang magpapabuo pa? Bubuuin ni Lord. Winasak ng dyablo, binubuo ka ni Kristo. Palakpakan natin si Jesus. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko tuntunin. Kapatid, hindi mo talaga masusunod ang gusto ni Lord without the Holy Spirit. Kaya kung hanggang ngayon matigas ka pa rin, baka wala dyan si Holy Spirit. Gets po natin? Pero ang kaharap ko rito, mayroon ng pusong binago ng Lord. Sabi ko, ang kaharap ko rito sa online at naroon, pusong binago ng Panginoon. Sino ang magkakaloob ng Espiritu ng Diyos? Ang Panginoon. Ano lang kailangan ng gawin ng tao? Surrender. Surrender. Taas po natin ating kamay. Sabi mo, Lord, totohanan ko pong surrender sa iyo, Lord Jesus. Ang lahat sa buhay ko. Lahat ng nasa isip ko, lahat ng asal ko na hindi nakalulugod sa iyo, lahat ng uri ng pinagmumula ng kasalanan, lahat ng kasalanan, lahat ng sama ng loob, galit, lahat ng mga bisyo, isinusurrender ko po sa iyo. Sige, taas ang kamay. Sinusurrender ko po sa iyo. Inaayawan ko na po ito. Ayaw ko na pong mamuhay ng hiwalay sa iyo. Ayaw ko pong mamuhay na ikaw ay nasasaktan. Kaya Lord, baguhin niyo ako. In Jesus' name. Oh. Anong ipapalit ni Lord? Bagong puso. Sino ngayon na nag-surrender at may bago ka ng puso?
Pusong masaya. Number 2, Ezekiel 37:13. Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman niyong mga mamaymayan ko na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. Patitirahin ko kayo sa sarili ninyong lupain. Malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito po yung sinasabi doon sa mga wala at hindi pa pinananahanan ng Holy Spirit. Nakakalungkot na marami pong tao ay hindi pa pinananahanan ni Holy Spirit. Kaya magulo ang bansa, magulo ang bayan, pero hindi ating bayan number 1. Kung bakit may gulo? Dahil ibang espiritu ang nasa isang tao. Bakit may kapayapaan? Ang naghahari ay ang espiritu ng Panginoong Hesukristo. Sino nagsasabing ang Panginoong Hesukristo ang pinagmumulan ng kapayapaan? He is the God of peace. Kaya pray ng iyong kahanggan, iyong kapatid, ang iyong magulang, kung hindi pa, hindi talaga magkakaroon ng pagbabago without the Holy Spirit. John 14:15-16, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking utos at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagapagtanggol o tagatulong sa inyo magpakailanman. Ito po yung si Jesus Christ nung nasa lupa. Hinihiling niya na sumunod ang tao. At para daw makasunod, kailangan ang banal na Espiritu Santo. Sino raw ang tutulong sa tao para mabago? Lakas po natin. Bakit ikaw at ako'y nababago? Sino ang sinugo ni Kristo nung bago siya umakyat sa langit? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Para maging mas malinaw, nung si Kristo ba ay nasa lupa, siya ba'y tinukso? Yes. Siya ba ay naging talunan o naging tagumpay? Tagumpay. Bakit ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay sa tukso nung siya'y tuksohin ni Satanas? Because of the Holy Spirit who is with him and the Word of God. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, kumusta ang salita ng Diyos sa'yo? Sino ang mga talunan? Wala ritong talunan. Ang kaharap ko ay pinananahanan ni Holy Spirit, maging mga nasa online at bawat isa'y mapagtagumpay. Bawat isa'y nababago. Bakit po? Ako po'y laging magtatanong para kayo nakakapag-participate. Bakit nababago ang tao? Huwag po nating sasabihin, ala ko naman talagang mabait. Ang nanay at tatay ko'y mabait, kaya ako'y mabait, kaya ako'y palangit. Atin po pagkagayon, ipinagmamalaki mo na ang sarili mo. Ang kailangan ipagmalaki, ikaw ay nababago dahil ni Holy Spirit. Ikaw ay magtatagumpay dahil ni Holy Spirit. Ikaw ay papasok sa langit dahil ni at ang pinananahanan ni Holy Spirit. Hallelujah. Mga tunay na anak ng Diyos. Tunay na tagalangit. Tunay na mga pinananahanan ni Holy Spirit ay tunay na mga anointed. Sabihin mo, J1 culture natin yan. I am anointed. Pumalakpak ka mga anointed. Kaya pag may karamdaman sa loob ng tahanan, sinong tatawagin mo? Sinong tatawagin po pag may karamdaman sa loob ng tahanan? Sinong tatawagin mo? Pastor? O ikaw na mismo magpe-pray dahil ikaw ay anointed?
Pwede, pwede, pwede? Sabihin mo siya ang katabi, ako'y mananalangin. Kapag merong may sakit, papatungan ko ng kamay, papahirang ko ng langis, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya ay gagaling. O ilagay mo ngayon na yung kamay sa tapat ng iyong puso. Saan ba may nararamdaman? Saan? Naniniwala ka ba? Nasa iyo si Holy Spirit at siya ang kikilos sa'yo? Sige. Banal na Diyos, sa aming Ama, salamat po. Kayo, O God, ang kumilos para sa buhay ng bawat naririto. Saan mang parte ng katawan na may nararamdaman, maging mga nasa online, kinikilala po namin, wala kaming magagawa. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Kayo at ang presensya mo at kapangyarihan mo ang kumilos ngayon. In Jesus' name, bawat isa'y nananampalataya. Kilusan nyo at makakapagpatotoo ang bawat isa right now. Hallelujah. Gumaling ang mga sugatang puso. Gumaling ang anumang sakit karamdaman sa ovary. Matunaw. In the name of Jesus, Holy Spirit of the living God. Holy Spirit of the living God. Touch the hand. Touch that hand. Touch that mind. Touch that head. Healing, ngayon din, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sabihin mo, I believe that you, Holy Spirit, is at work in my life. I receive miracle. I receive miracle for my prayer request. I receive miracle in my body. Palakpakan mo sa Holy Spirit. Sino po ang manggagamot? Si Jesus Christ. Yung kanyang espiritu ay sinugo niya para tayo tulungan. Di po ba yan ang sinabi? Taga-tulong na sa inyo magpakailanman. Makinig po. Hanggang kailan daw mapapasa atin si Holy Spirit? Magpakailanman. Masaya ba tayo na maunawaan natin hanggang kailan mananahan si Holy Spirit? Hanggang kailan? Ang magpakailanman, meron po bang hangganan? Palakpakan natin si Lord. Woohoo! Kung totoong nasa iyo, bibigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Narito siya. Invited si Holy Spirit dito. Siya'y nasa iyo. Sabihin mo, Holy Spirit, you are welcome in my life. Ang iba hindi nagsasalita. Sabihin natin, Holy Spirit, you are welcome, welcome, welcome in my life para ako'y mabago. John 15:26 to 27. Pagkatapos sinabi ni Jesus, ipadadala ko sa inyo ang banal na Espiritu. Mula sa Ama, siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat magpatotoo tungkol sa akin. Dahil kasama ko kayo mula pa noong una. Sino po ang nagpadala? At sino ang ipinadala? Sino ang nagpadala? Ayan po. Sino ang ipinadala ng Panginoong Hesus? Si Holy Spirit. Bakit? Bakit ipinadala ng Panginoong Hesus? Kasi siya ay umakyat na sa langit. Si Holy Spirit ang kanyang espiritu. Si Holy Spirit ang espiritu ng Ama. Sila'y naandun na mula ng likhain ang daigdig. Kawat ako ay mapalad na tayo'y nasa J1 family, na tayo ay kumikilala sa banal na Espiritu Santo. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong Hesukristo, ikaw at ako'y magtatagumpay. Isigaw mo yan. Dahil, pumalakpak sa banal na Espiritu Santo. So, sinasabi po rito, si Holy Spirit ay tagatulong. Si Holy Spirit ay helper. Si Holy Spirit ay
Pag sinabing helper, lagi siyang nariyan. Siya nagtuturo ng hindi mo alam. Kaya sa mga kukuha ng board exam, i-acknowledge po si Holy Spirit. Holy Spirit, habang ako'y nag-aaral, kung ikay kukuha ng exam, o ikaw ay estudyante, siya ang tagapagturo. Alin ang ituturo sa'yo? Makinig po. Yung iyong naririnig ngayon, yung iyong inaral, para sa pagdating ng exam, yun ang ituturo sa'yo. Sino kukuha ng exam dito? May kukuha ng exam eh. So, si Holy Spirit ang kailangan. Sinong tatawagin pag ikay may hinahanap na kailangang ituro sa'yo? Oh. Guide me, Holy Spirit. Hindi ko talaga makita. Malimit ko pong naranasan yan. Hindi ko makita ang cellphone ko. Asang gana ko. Ang oras ko'y sayang. Hindi ko makita. Yung pala pong aking bag ay may another sabi ko, wala nang laman. Pero nung buhatin ko mabigat, naroon pala sa kabilang side. Si Holy Spirit is always there. Siya'y laging naririyan. John 16:13, 14, pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayong maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan. Paano mamaunawa ng Bible? Pumalak pa kang interested dahil si Holy Spirit ang pinag-uusapan. Ang gusto po ng Panginoong Hesus ay ipakilala siya at maiipakilala lang siya sa isang taong may Holy Spirit. Pero alam niyo po, ang walang Holy Spirit, ang ipinakikilala ay sarili. Ang galing ng sarili. Ang husay ng iba. Hinahangaan ay iba. Pero sino ang nagsasabi rito? Hangang-hanga tayo sa banal na Espiritu Santo. At sa mamagitan ng Holy Spirit, ipinapakilala natin that Jesus is the provider, Jesus the healer, Jesus the Lord and Savior. Ayan ang purpose ni Holy Spirit. Hindi maiipakilala ng mga taong walang banal na Espiritu. Hindi maiipakilala ang Diyos sa tamang paraan. Kaya ikaw, mapalad po tayo. Sabi mo siyang katabi, napakapalad natin. Maraming tao sa mundo, walang banal na Espiritu. Pero ikaw at ako, makakapasok sa langit dahil may Holy Spirit. Maraming tao hindi nagbabasa ng Biblia dahil hindi raw maunawaan. Pero ikaw at ako, hallelujah, uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Kasi may Holy Spirit na magpapaunawa. Ikaw at ako ay may katuwang. Ikaw at ako ay may katulong. Ikaw at ako ay may matatawagang Diyos. At ang iyong panalangin naririnig ng Panginoong Diyos dahil nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, pero si Holy Spirit ang tumutulong para makuha natin ang tamang panalangin sa puso ng Ama. Masaya po ba tayo doon? Sino ang in love kay Holy Spirit? Say hallelujah! Ang mga tagalangit ay masasaya dahil ikaw ay siguradong palangit. Sabi mo siyang katabi, sigurado tayong palangit. Nasa atin si Holy Spirit. Matthew 12:31 to 32. Dito na tayo darako. Magigising ang lahat. Matthew 12:31-32. Sinasabi ko sa inyo, sabay-sabay po tayo magbasa. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino mang magsalita
ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Malinaw po? May kapatawaran ang ginawa sa anak, kay Jesus Christ. Pero walang kapatawaran ang kasalanang ginawa sa Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Sa isang himalang nagaganap na itong himalang ito ay example, may ipinagpipray, yung ipinagpipray na deliverance, at yung sinabing na deliverance, ang sinasabi ay hindi si Holy Spirit ang kumilos, ito po'y paglapastangan. Kaya mula po kanina, sinabi ko po sa inyo, sa likod ng himala na ginagawang pananalangin ng mga totoong Kristiyanong pinananahanan ni Holy Spirit, kailangang kilalanin natin na ang himala ay nagmula dahil sa banal na Espiritu Santo. Kalapastangan kapag sinabing kaya yan ay gumaling ay dahil ni Santa, ni Santo. Dahil ni Santa Dahil ng tao. Kalapastangan po. Dahil walang performing God na dapat tayong itataas na naghihimala. At ito'y dahil ng banal na Espiritu Santo. Ang kailangan ni Holy Spirit ay paggalang. Ang kailangan ni Holy Spirit, kaya nga sabihin natin, Holy. Holy Spirit. Huwag niyong tutulugan, lalo tigit kapag ang topic about Jesus, about the Father, about the Holy Spirit, bilang respeto. Sinong in love kay Holy Spirit? Sinong kilala mo na si Holy Spirit? Sino ang kilala mo na at gusto mo pang makilala? Sino nga kanina sa Biblia si Holy Spirit? Tagapagtanggol, tagapagturo. Siya ang ating kasama. Siya ang kasama mo magpakailanman. Taas ang nagsasabing wala kang kasamang Diyos. Taas naman ngayon ang kamay na nagsasabing may kasama kang Diyos. Habang ikaw ay nasa ibang lugar, may kasama ka bang Diyos? Habang ikaw ay may ginagawang mali, may kasama kang Diyos? Sa araw-araw bilang anak ng Diyos, yung tunay na anak, may kasama ka bang Diyos kahit ikaw ay natutulog? Kasama mo ang Diyos. Iniwan sa iyo ang Holy Spirit. Pumasok sa iyo si Holy Spirit nung surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. At mapalad ang pinananahanan ng banal na Espiritu Santo at ikaw ay matatawag na anak ng Diyos. Sino rito mga anak ng Diyos? Sabihin mo sa iyong katabi, pakita mo naman sa mukha mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kailangan masaya. Masaya ba tayo? Tingnan mo nasa likod mo at siya'y nakatingin din sa likod. Totoo lang, masaya po ba tayo? Saan man tayo naroon? Pag ikaw ay may problema, iiwanan ka ba ng banal na Espiritu Santo? Hindi. Makakasama magpakailanman. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong pasasakitan ng Holy Spirit. Matuto tayong sumunod. Ephesians 4:30-31. Huwag niyong bigyan, basahin po natin, huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos.
Again, mga kapatid, gising. Ang tanda ng isang tao ay sa Panginoon. Siya ay may Holy Spirit. Sino rito, mga anak ng Diyos? Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Titingnan ko kung sino hindi nakanaktaas ang kamay at ikaw ay iwawan on one ko mamaya. Merong hindi rin may kausap. Bakit tayo naging anak? Huwag ibababa. Bakit tayo naging anak ng Diyos? May Holy Spirit. Tayo muna at basahin na rin. Kasi ang iba po hindi pa naiintindihan. Huwag niyong bigyan. Basa po. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. Wow! Ang tao po ba nakakilala mo na walang Holy Spirit, siya ba'y sa Diyos? Sagot po kayo. Yung nanay mo na hindi pa born again at walang Holy Spirit, siya ba'y sa Diyos? Ano ang tanda ng isang tao ay sa Diyos? May Holy Spirit. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Ikaw ba ay totoong nagsuko na ng buhay sa Panginoon? Kasi may mga bago po, kaya kailangan kong gawin ito. Merong ibig kong sabihing bago, nga ngayon pa nauunawaan, pero matagal ng Kristiyano. Yun, bago. Basa uli. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sino daw si Holy Spirit? Spirit of God. Sapagkat, kayo na magbasa, kat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Anong ibig sabihin? Bago kayo umupo, siguradong ang isang tao ay palangit. Yung taong may genuine faith, genuine love, genuine relationship sa Panginoon, nababago. Yung taong may Holy Spirit, siguradong palangit. Paano mapapatunayan na nasa kanya si Holy Spirit? 3 bagay. Genuine, hindi basta faith. Genuine. Pag sinabing genuine, totoo ang faith. Nababago siya. Nababago ang ugali. Nababago ang maling pananaw. Nababago ang asal. Tanungin mo ang sarili mo, nababago ka ba? Lumabago dahil ni Holy Spirit. Yung dating gawi mo, iba ka na ngayon. Perfect po ba tayo? Hindi po. Hindi. Pero tayo po'y nababago ng nababago because of the Holy Spirit of God. At bakit tayo siguradong palangit? Isigaw ang dahilan. Bakit tayo siguradong palangit? Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Sino ngayon ang handang pagdating ng Panginoon, nakakasiguradong ikaw ay kasama sa sasalubong sa himpapawid? Pumalakpak sa Panginoon. Ibig sabihin, nababago. Yung mga napalakpak, nababago nga. Iba ka na. Sabihin mo idiin mo, ibang-iba na ako. Hanap naman ang sasabihan. Ang kilos ng banal na Espiritu ay binabago tayo, kapatid, araw-araw. Binibigyan ka ng sitwasyon na kagaya ng sitwasyon noon para malaman mo, aba, iba na nga ako ngayon.
At pag yan ay napasahan mo, iba na namang aspeto, area ng buhay mo, ang makikitaan mong, aba, hindi na ako ganun katakaw. May self-control na ako. Yan ang bunga ng Holy Spirit eh. Okay? Nababago. Ang sakit ng salita mo ah. Kung dati siya ka sa akin, ngayon, pagpalain ka lalo ng Lord para mabago ka at di kita papatulan. Iba ka na eh. At pag ikaw ay nagkamali sa iyong kapwa, ay hindi, kung ikaw ay nagkamali doon sa iyong kapwang nasa Batangas, hindi ka uuwi nang hindi ka nakikipagkasundo. Mamaya, bigla kang kuhanin, may kagalit ka. Delikado. Sabihin ni Lord, uwi. Pagpatawad muna. You can take your seat. Malinaw po sa atin? Gusto ko'y totoo. Sino rito ang totoong nasa iyo si Holy Spirit? Ibang-iba ka na kaysa dati. Tumayo ka, humanap ka ng 3 tao, sabihin mo, nasa akin si Holy Spirit, ako'y ibang-iba na kaysa dati. 3. Hindi natayo ang iba ay talaga. Ibang-iba na. Romans 8:9-13. Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga, yan na, katulong ko ako ay tinutulungan ng Biblia na kinakausap ko ang bawat isa. Makinig po tayo. Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Malinaw po? Patatayuin ko kayo pag hindi pa malinaw sa inyo. Tagalog na Tagalog, tayo muna ulit tayo. Maganda po ito ayaw ko pong kayo uuwing walang na take out. Sino rito ang pumupunta sa Jollibee, malimit minsan may take out? Kayo'y nasa church, gusto may take out. Gusto ko may take out kayo. Maraming take out. Ibahagi nyo sa inyong mga kaibigan. Anong take out nyo kanina? Sinugo ni Jesus si Holy Spirit. Anong take out pa natin? Na si Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, na hindi natin dapat pasakitan. May kapatawaran sa kasalanan na ginawa sa anak. Pero walang kapatawaran ang kasalanan ginawa kay Holy Spirit. Si Holy Spirit ang nasa likod ng lahat ng himala. Wala kang itataas. Kundi si Kristo. Ang Espiritu ni Kristo na tunay na gumagawa ng himala. Hindi tao na namatay na naging santo. Gets po natin? Hello? Okay. I-take out nyo ito. Ephesians 4:30-31. Huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda. Ba't nariyan tayo? Oh. Yan. Yan ba yung sunod? Yan. Ha? Yan ba yung binabasa natin kanina? Romans. Yan. Basa po natin. Sino raw ang tanda na tayo anak ng Diyos? Sino raw ang kasama ng isang tao para makapasok sa langit? Holy Spirit. Malinaw po yan, ha? Eto ngayon tayo, Romans 8:9.
Hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang pinananahanan ni Holy Spirit, nababago ng nababago sa pabuti, sa paganda, sa pabait, sa palapit sa Panginoon. Nababago. Yung ugali mo noon, iba ka na ngayon. Yun ang ibig sabihin dyan. Ginagabayan ka. Kinakausap mo si Holy Spirit moment by moment. Holy Spirit, lead me. Holy Spirit, you are welcome sa aking pagtulog. Hindi ka mananaginip ng pangit. Masaya ang iyong tulog. I-invitein mo siya. You are invited sa tahanang ito. You are invited sa meeting na ito. Why? Kasama mo siya eh. Kayo ba'y nakaranas na kayo'y isinama pero hindi kayo kinakausap? Di ba hindi? Kinakausap kayo, tama? Masakit yung kasama na hindi kinakausap. Meron tayong kasamang Diyos. Anong dapat gawin sa kasamang Diyos? Kausapin. Pag hindi kinakausap, magkasama kayo, mag-asawa kayo, hindi kayo nag-uusap, hindi lalago ang relasyon. Sino rito ngayon, simula sa araw na ito, lagi mong kakausapin ang Diyos? Pumalakpak na sasabing yes. Tanong, kakausapin mo lang ba ang Holy Spirit pag ikaw ay nagpe-pray doon sa iyong kwarto? Anytime, anywhere, all the time. Sinong masaya? May kasama tayong Diyos saan man tayo naroon dahil tayo kanyang mga anak. Pray in the Spirit. Kung wala, ito, laksan nyo, ilakas natin. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig. Oh, 1, 2, 3, go. Kung wala sa isang ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ay, kanino siya? Ay, kanino siya? Sa mundo. Sino ang Diyos ng sanlibutan? Satan. Sino ang Diyos na nasa atin? Ang ating Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu Santo. Kung sino, basa uli, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. Si Holy Spirit is the Spirit of God. Si Holy Spirit is the Spirit of Christ. And the Spirit of Christ is the Spirit of victory. The Spirit of Christ is the Spirit of being anointed. And the Spirit of Christ na nasa iyo, kaya magtatagumpay tayo. Sa pagsubok, sabi mo sa iyong kaliwat kanan, tagumpay tayo sa pagsubok dahil sa Espiritu ni Christ. Forever? Forever na tagumpay? Forever nating makakasama ang Diyos? Dahil si Holy Spirit ay hindi natin pasasakitan. Here we go. You can take your seat. Basta kayo gising pa. Next, 10. Verse 10. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan. Noon pong hindi pumapasok ang kasalanan, walang kamatayan ang tao. Pero nung pumasok na ang kasalanan ni Eva at ni Adan, namamatay ang katawan, ang kaluluwa po, na tunay na born again, pagkatapos pong iwanan ang katawang nabubulok, nasa presensya ni Lord. Pero, ang walang Holy Spirit, yan po tinatawag na second death. Saan po ang second death?
Impyerno. Makinig kayo, gising! Sa impyerno po ba'y may matatawagan ka pa? Wala na. Sa impyerno po ba'y may tutulong pa sa'yo? Wala na. Ang isa't po bang taong namatay na wala sa Panginoon ay maalwan ang buhay o hirap na hirap? Hirap na hirap. Ang parusa po ba sa impyerno ay pansamantala o walang katapusan? Sino po rito ang nagsasabing magiging handa ka at ikaw ay magmamahal at susunod sa Diyos dahil ayaw mo sa impyerno? Magmamahal, susunod sa Panginoon, patingin ang kamay na magmamahal sa Diyos, magmamahal sa kapwa, susunod sa Panginoon dahil ayaw mong mapapunta doon sa kabila. Gusto mo sa langit. Sinong kailangan natin? Si Holy Spirit. I-preach mo si Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, taas ang kamay na nasa iyo si Kristo. Siguraduhin mong nasa iyo. Mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Namamatay po ba ang kaluluwa? Namamatay po ba ang kaluluwa? Hindi. Alin lang ang napamatay? Katawang lupa na bubulok. Ang kaluluwa ang pinatatanggap. Kaluluwa ang kailangan tumanggap kay Kristo. Ang isang taong tumanggap kay Kristo, kanino siya? Sa kabila. Sino ngayon dito ang nagsasabing marami ka pang kakilalang hindi natanggap kay Kristo? Tama po ba? Kumilos tayo. Sabi mo siya, katabi, kikilos tayo. Paano mapapapunta sa isang tao si Holy Spirit? Tanggapin si Hesus Kristo. Ipakilalang si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Uulitin ko, ang isang tao po ba na walang Kristo ay palangit? Hindi. Dahil wala sa kanya si Holy Spirit. Kung hindi palangit ang isang taong walang Kristo o wala si Holy Spirit, kung hindi siya sa palangit, di siya impyerno. Walang katapusang parusa, hindi ka na makakatawag ng sinuman. Walang tulong kang mararanasan. Tahimik nyo Sarap palang ituro pag impyerno na. Kanina sinasabi ko about langit, ganyan lang kayo. Ngayon mulat na kayo dahil naisama na ko na ang patungkol sa impyerno Gising na gising Totoo po yun. Pag naroon na sa impyerno ang tao, walang tutulong sa'yo. Sumigaw ka man, umiyak ka man, anumang gawin mo, wala na. Dito pa lang sa lupa, gawin mo na. Maging totoo ka sa iyong relasyon kay Kristo. At dito tayo papasok. Itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Verse, ano na tayo? Dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya rin ang magbibigay buhay sa inyong katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa magitan ng kanyang Espiritu nananahan. Anong ibig sabihin? Yung mga pumanaw na nakamag-anak nating born again, makinig kayo, totoong may faith. Pumanaw na sila, mabubuhay po yan. Silang unang sasalubong sa Panginoon pag ang Panginoon ay nasa alapaap na bumalik. Bakit daw sila mabubuhay? Ano pong nakalagay? Dahil ni? Basa po. Ulitin natin. Gusto ko marami kayong take out. At ang inyong take out, masarap. Hindi nyo ipananakaw. Busog na busog, bondat pa. Gusto nyo?
Bundat na ba o kulang pa? Hindi naman kayo naimik. Kulang pa. O, tay, basa. Dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang may kamatayan. Ibig sabihin, pag pumanaw, mabubuhay muli, kasi ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo ay bubuhayin ang katawang lupa. Mabubuhay uli itong katawang ito? Hindi po. Bulok na. Mabubulok ang katawan ng taong namatay. Bakit may katawan? Oo, katawang makalangit. Dahil tagalangit. Sino rito ang papalitan ng katawang makalangit? Sabihin mo, Lord, salamat, mapapalitan ng katawang nabubulok ng katawang makalangit. Dahil palangit. Dahil nasa iyo si Holy Spirit. Gets nyo? O magtuturo uli ako ng about sa impyerno para kayo gising na gising. Bubuhayin! Wow! Sabi mo naman, wow! Yang mukha ni Rodorang maganda na pinsang ko, ayan din po. Kaya lang, talagang kutis bata na tayo. Sabi mo, wow. Ay, nadaig ang belo. Ganun po talaga yon. Hindi na bilang mag-ina, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang mag-ama, magkapatid. Tayo magkakapatid na sa Panginoon. At ang bawat isa ay makikilala natin, Medi. Kita mo, Medi. Kaya yung mga pangalan natin, alam ni Lord Ni Risa. Magpapangipangita tayo sa langit. Ako'y palangit, ikaw. Sabi sa iyo katabi, ako'y palangit, ikaw. Dahil ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Bakit nga uli nagkaroon ng Holy Spirit ang isang tao? Nung tanggapin at isurrender ang buhay sa Panginoon, tinanggap si Kristo, nagkaroon ka ng genuine relationship, nag-uusap kayo. Sino rito ang dati hindi nakikipag-usap sa Diyos? Hindi kilala si Holy Spirit, pero mula sa araw na ito, kakausapin mo na dahil may kasama ka naman Di ba ang kasama, kailangan kinakausap? Kahit nga din sa church, sinabi na huwag magpupulong-pulong, nakikipag-usap pa rin Si Holy Spirit ang lagi natin kausapin. Amen? Verse 12. Verse 12. Kaya nga mga kapatid, dito tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalan ng pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo. Tayo muna, born again ka kinakausap. Born again po ba ang kinakausap din Kaya nga mga kapatid, born again? Born again na. Mga kapatid, di na tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo. Ibig sabihin, mapapawalay? Mamamatay kayo. Kapag damuhay kayo, ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupili ninyo ang inyong makasalanang pagkatao magitan ng banal na Espiritu. Mamamatay kayo. Ibig sabihin, manghihina, manlulupaypay, mawawala ng pag-asa. Ayaw ni Lord ng ganyan. Kaya mamuhay ng kalugod-lugod para hindi maging maligamgam, isinusuka ni Lord. Malinaw po ba? Hindi ako nananakot. Andiyan pa kayo. Mas gising pa. Ulit. Mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Born again po ba ang kinakausap? Anong ibig sabihin ng mamamatay? Ano ibig sabihin mamamatay? Manghihina. Baka may tendency na mawala ng pag-asa. Ang merong connection sa Panginoon, laging may buhay na pag-asa sa Diyos.
Ayaw ni Lord na may manlulupay-pay, manliligamgam. Dating mainit, naging maligamgam. Kaya, supilin daw natin ang anumang makasalanang pagkatao, pamagitan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya dahil siya ang ating helper. Help me, Lord. Halimbawa, ikaw ay natetempt gumawa ng mali. Help me, Lord. Hindi yung parang kasarap tikman. Mali na, ititikman mo pa. Anong sasabihin mo? Tulungan mo ako, Panginoon, na hindi ko magawa ang kasalanang ito. Inaisip ka, mag-isip ka ngayon ng kasalanang ginagawa mo. Sige, mag-isip ka. Ano yung kasalanang ginagawa mo? Mag-isip. Yung makukat pumikit. Huwag ka naman tutulog ha. Baka sabi, yun, naku, makakapikit eh. Pumikit ka, ano yung ginagawa mo? Na ngayon ay hihilingin mo sa Panginoong tulungan kang mawala ito sa'yo. Yung ginagawa mong paulit-ulit na kasalanan. Hilingin mo sa Panginoon. Sige, hilingin sa Panginoon, Lord, ayaw ko nito. Pag bilang ko ng 1, 2, 3. 1, ready. 2, get set. 3, go. Sisigaw mo, Lord, ayaw ko ng mga inaayawan ko na hindi nakakalugod sa'yo. Naisip mo na, through the Holy Spirit. Tatakwil mo yan, tatakwil mo yan. Tatakwil mo yan. Patungkol sa sarili. Patungkol sa bisyo. Holy Spirit, move. Kasalanan pa ulit-ulit. Okay. Ready. Sisigaw mo ha. Get set. Go! Ibinulong na lang. Bulong na lang. Nahihiya ka. Okay lang. At least, sinabi mo, ayaw mo na. Baka pwedeng louder. Ready, get set, go! Amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Sealed by the blood of Jesus ang mga inayawa ng bawat isa. In the name of Jesus. Sabi ko sa inyo, may take out kayong maganda. At ngayon, Panginoon, pasasayahin mo ng higit kaysa dati ang bawat isa. Pagpapalain nyo ng higit kaysa dati ang bawat isa. Magiging malusog kaysa dati ang bawat isa. Say Amen! Hallelujah! Warning pa. Nasaan na tayo? 16 ng Galatians. Kaya, ayan na, patatayuin kulay kayo. Hindi na, maya-maya. 16, mabuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mabigyan ng pagnanasa ang laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkaiba ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngayon, ngunit kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikiisa sa gawa nila. Are ang mga nasa ng laman. Basa. Ngayon tumayo po. Tumayo tayo muna. Ang nasa ng laman ay masusupil lamang ng isang taong pinanahanan ni Holy Spirit. Kapag naroon pa rin lugmok sa kasalanan, wala sa kanya si Holy Spirit. Pero ang taong na may Holy Spirit, nababago yan. Ang mga tao, eto na, ang mga taong sumusunod sa ninasan, makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan,
Ano pa po? Sabay-sabay na tayo. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Paano po yung pangkukulam? Yung nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Kagaya ng pag sa tigas naman ang ulo nito, that is curse. Iwasan po yan. Pag sa sutil mo naman, that is curse. Talagang ikaw kababobobo. You are stealing, you are uttering curses. Pangkukulam po iyon. Sana maghirap ka. Yet that is witchcraft. Sana mabangga ka na. That is witchcraft. Gets nyo? May kausap pa ako. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Nasa Biblia. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, baka mas sayang-saya tayo kapag ka-artista na iyong iniidolo. Wala tang iidolo, hindi itong artista. May kausap ako. Ipakilala natin ang Panginoong Hesus. Baka kayo talaga namang hindi na magkamayaw, na talaga namang basta artista, talaga namang sa FB talagang, ay likers, pero pagsasalita ng Diyos, wala lang. Baguhin po natin ang ating asal. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang tang sinasamba natin ay Diyos na hindi nilikha ng kamay. Amen? Ang Diyos-Diyosan ay nilikha ng kamay. Ang Diyos ay hindi kayang likhain dahil siya ang manlilikha. Malinaw po? Pagkapuot, ayan na. Sino rito ang may kinapupuotan? Pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing. Wala naman dito naglalasing. Matitino ang J1 bawan. Say amen. Matitino ang J1 bawan. Amen. Kasama sa sexual, kasama po sa mga gawa ng laman ang paglalasing. Titikim lang. Tikim. Pero yan ay baka hanap-hanapin. Paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, iba pang kasamaan, binababalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito'y hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi mapapabilang. Sino bang kinakausap dito? Mga unbeliever? Sa tingin ninyo, ganito ang mga gawa ng laman. Sino ang gumagawa ng laman? Mga unbeliever. Ikaw ay mananampalataya na. Madali ka na magpatawad. Hindi ka na naglalasing. Tumitikim lang? Hindi naman lasing yun. Kunti lang. Baka naman pwedeng, kasi saan nagmimula ang pagiging lasing? Sa patikim-tikim. Tama po ba? Baka pwedeng i-ano mo na rin yan kasi ang naghahari na sa iyo ang Panginoon. Delikado pagka nalasing. Sino po ang nagsasabing ang isang taong lasing, balimit, hindi alam ang ginagawa? Iniingatan tayo ng Lord. Born again ka, nasa iyo si Lord. Huwag mo nga hayaan na mapula ng Panginoon sa buhay mo. Yun pong ibig sabihin. Kasi ang isang taong lasing, di naman ako nakakatikim ng ganyan. Kayong kinakausap kong dati maglalasing. Sino dati maglalasing? Be honest nga na may hindi na. Yung dati maglalasing. Hindi alam ang ginagawa. Malakas ang loob na gawin ang mali. Kaya yung isa, manliligaw ako, makabarik muna para masabi ko ang gusto ko sa loob ko. Mali! Paalala po, malapit na ngayon, lalo dumating ang Panginoon. Taglay natin ang Holy Spirit, wag natin siyang sasaktan. Sabi ko nga, ay ang tinuro ng speaker kanina hindi ako ang nagdandanar at si Lord. Kaya dito hindi nyo pa ito naririnig. Ngayon, naririnig nating lahat. Huwag tayong mamumuhay ng
buhay makalaman, makamundo. Gawain niya ng makamundo, immoralidad, kahalayan, pagkakampi-kampi, paglalasing niyang paggawain ng mga taong makamundo. Ikaw at ako'y tagalangit, tagalangit. Iba ang asal ng tagalangit. Nasa iyo si Holy Spirit. Taas ang kamay ng tagalangit. Lord, i-video mo kami. Kami mga tagalangit, isinusuka ng bawat isa ang gawain makamundo. Sabihin mo, isinusuka ko na ang gawaing makamundo. At kayo na Kristo, ng Diyos, ng langit at lupa, ang maghari sa buhay ko. In Jesus' name, palapakan natin si Lord. Pwede na tayong makaupo. Patapos na po tayo. 1 Corinthians 16:7. Kung nakikipag-isa na tayo sa Panginoon, ayan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Kaisa nyo siya sa Espiritu. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Lumayo kayo. Nandiyan pa tayo, patapos na ako. Nagkasala sa sarili niyang katawan. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo? Bakit ayaw ng Biblia na may maglalasing? Basa. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo? Tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung gano'n ang katawan nyo, hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, ari pala naman katawang ari, hindi akin. Ari pala'y sa Diyos. Kaya nung sabi, dahil tinubos kayo ng Diyos, napakalaking halaga, kaya gamitin nyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yung pala, kaya ayaw ng immoralidad, ayaw ng kalaswaan, kasi pinananahanan tayo ni Holy Spirit. Gets po natin? Huwag po kayong magagalit sa akin. Binabasa lang po natin ang sulat ng Panginoon sa iyo at sa akin na ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo, ang iyong katawan at katawan ko ay templo niya. Hindi atin ang katawan natin. Pinananahanan tayo ng Diyos. Kaya gamitin daw natin ang ating katawan sa ikapupuri. Mapaparangalan po ba si Kristo kung ikaw ay namumuhay sa immoralidad? Hindi. Kung namumuhay sa kalayawan, hindi. Ano ang kailangan sa mga tagalangit? Maparangalan ng Panginoon sa buhay natin. Sabihin mo sa iyong katabi, payag ka ga? Payag ako, sabi nung isa, payag akong palangit. Pero pwede ba mamuhay pa rin akong makamundo? Hindi nga pwede. Hindi pwede. Bakit? Ang katawan mo at katawan ko ay hindi atin. Basa. Bati-bati tayo. Walang galit. Binabasa ko lang ang nasa Biblia. Eh di kayo ngayon ang magbasa. Hindi ba't ang katawan nyo ay... Tatayo ulit tayo. Pwede nang hindi, ano? Basa po. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo? Tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung ganon ang katawan nyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, naintindihan mo ga? Ikaw ay templo ng Diyos. Parangalan mo ang Diyos sa buhay mo, sa ginagawa, sa asal mo. O umanap ka ngayon ng gusto mong sabihan, naiintindihan mo ga? Na ang katawan mo ay hindi sa'yo. Yan ay sa Diyos, binili niya ng malaking halaga. Buhay ng Panginoong Jesucristo ang ipinangbayad para ikaw ay mapapunta sa langit. Siya'y namatay. Binayaran ang kasalanan natin. Kaya please, mamuhay tayo sa katotohanang nasa atin ang banal na Espiritu Santo. Payag o
sinasabi mong pagbigyan ka muna? Sinong pumapayag na mamumuhay ka ng kalugod-lugod sa Panginoon? Nasaan ang aking conclusion? At ang ating oras. Conclusion na tayo. Dine na sa verse 15 before conclusion. 15, 18 ng yan, bago mag-conclusion. 15. Mag-ingat kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang. Yan, Ephesians 5. Pinag-iingat po tayo. Basa po. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti. Dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung anong kalooban. Huwag kayong maglalasing. Ayan na naman. Bakit ka 2 beses? Basa, huwag kayong maglalasing. Dahil nakasisira ito, basa na, tayo nga tayo, patapos na ako. Pa 2 beses na rin, kanina hindi din sa Ephesians. Basa, huwag kayong maglalasing, bakit daw? Dahil nakasisira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halipayaan yung mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting Espiritu. Buong puso kayong umawit, magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Bakit dito ay ikinonect yung mapuspos ng Espiritu sa halip na maglasing? Ang lasing ay nakasisira ng buhay, pero pag ikaw ay napuspos, ito gumaganda ang takbo ng isip mo. Pag ikaw ay napuspos ni Holy Spirit, gumaganda ang paningin mo sa harapan ng Diyos. Pero ang isang taong lasing, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Lasing, hindi alam. Pagpuspos ka ng Holy Spirit, bakit ka ako'y nakapagpatawad? Di ka ako'y galit kanina. Puspos ka eh. Gets niya? Gets niya? Sino rito ang gustong mapuspos? Puspos ng pag-ibig. Mapuspos ng kagalakan. Mapuspos ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Handa ka bang mapuspos? Ari na lang babasahin ko. Naku. Ayan, ito na lang, Matthew 25. Matthew 25. In conclusion. Bago tayo mawit, punta na po rito ang ating worship team. Ito po'y paalala. Baka po tayo nakakalimot. Biyaya naman ng Diyos. Mabiyaya naman ng Lord. Pwede pa rin akong gumawa ng kasalanan. Kapatid, huwag kang mamumuhay sa kasalanan. Huwag mong sasadyain gumawa. Dahil ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Huwag mong sasadyain. Tutulungan ka ni Holy Spirit na babago. Huwag kang mapipressure. Minsan, kailangan mo ring i-pressure ang sarili mo. Na, naku, ikaw ay templo, ikaw ay templo. Basahin po natin. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay matutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ng lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang, ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan, pero hindi nagdala ng reserbang langis. Langis, it is anointing. Ilawan, ikaw ay bilang anak ng Diyos, nasa iyo si Holy Spirit. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para
sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Verse, go, ining. Nang ating gabi, biglang may sumigaw, nariyan ang ikakasal. Sino makikipagkasal sa atin? Sino magpapakasal sa atin? Si Kristo. Ang tinuturo po rito ay pagdating ng Panginoong Jesucristo, siya po ang groom. Ikaw ay belong to the church, tayo ang pakakasalan, dapat tayo handa. Ang itinuturo dito, ang mga hindi handa at ang handa. Guess po natin? Sino rito ang gustong handa? Kailangan lagi kang puspos. Kailangan siguraduhin mo, nasa iyo si Holy Spirit. Nang ating gabi na, biglang sumigaw, nariyan ay kakasal. Halika kayo, salubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kanilang ilawan. Sinabi namang sa marunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan, bumili para sa inyo. Bilisan, anak. Kaya umalis ang mga mangmang dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara na ang pintuan. Maya-maya dumating na ang 5 mangmang. Sisigaw, papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. Sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Ang tinutukoy po rito, ikaw at ako ay dapat laging handa. Ang siguradong palangit ay laging handa. Nasaan ang mga siguradong palangit? Handa. Ang ibig sabihin, bilang paghahanda, lagi kang makikinig ng salita ng Diyos. Bilang paghahanda, siguraduhin mo bago ka umalis, genuine ang iyong faith. Ang tunay na may pananampalataya at anak ng Diyos ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, nababago ka ng nababago because of the Holy Spirit. Napakahalaga na may Holy Spirit. Napakahalaga na kung ikaw ay may parts of your body na nagagamit sa mali, stop it. Close your eyes. Isuko mo. Isuko mo ng lahat. Baka kaya pinaturo ito ay pwedeng mamaya dumating ang Panginoon. Mapalad ka, ikaw nasa online. Mapalad ka na naririto. Alam mo bang ito ilang beses ko nang itinuro itong about the Holy Spirit, pero iba ngayon. Kasi napakarami pong patungkol sa Holy Spirit at ito'y dapat continuous na naiituro. More than 2 months ko pong itinuro sa inyo. Why? Napakalinaw ng Biblia na ang tunay lang nasasalubong, mapapaltang ng katawang nabubulok ng katawang makalangit ay ang pinananahanan ni Holy Spirit, the Spirit of Christ. At ang pinananahanan ng Spirit of Christ, nababago ka. Isuko mo na ngayon. Isuko mo. Magpakatotoo ka na. Gusto mo ba talagang palangit? Baka wala pa sa iyo si Kristo. Kapatid, kung sinasabi mong born again ka na, katawan mo'y binili. Pahalagahan mo ang dugo at katawan ng Panginoong Hesus. Sige, sabihin mo, nagpapabago ka sa Panginoon. Lord, baguhin mo ako. Lord, nagsisisi ako. Lord, sinusurrender ko sa'yo. Lord, pakialaman mo ang buhay ko. Sige, sabihin mo yan. Surrender. And then yung saka mo isunod yung awit isa. Surrender ang buhay sa Panginoon. Surrender.
Okay, welcome si Holy Spirit. In my life, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of grace and mercy, Holy art welcome here in this place. In my heart, Holy Spirit, thou art well in my heart. In my heart. Holy Spirit, thou art welcome in my heart. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome here in my heart. Sabihin natin, Diyos Ama sa langit, maraming pong salamat Maraming sa oras na ito. sa oras na Malinaw po sa akin malinaw po sa akin na ang aking katawan na ang aking katawan na iyong tinubos, Kristo na Jesus, iyong tinubos, Kristo ng iyong Jesus, banal na dugo ng iyong banal na dugo ay hindi akin. ay hindi akin. Ginawa niyo akong templo, Holy Spirit. Templo o Holy Spirit. Masaya po ako na may kasama akong Diyos. Masaya po akong may kasama akong Diyos. Kayo yon, banal na Espiritu Santo. Ngayon, banal na Espiritu Santo. Tatak na ako'y isang anak ng Tatak Diyos. na ako'y isang anak ng Tatak Diyos. na ako'y pag-aari Na ninyo. ako'y pag-aari ninyo. Tatak na ako'y palangit. Tatak na ako'y palangit. Malinaw po sa akin Malinaw po sa akin nang pinananahanan mo, Holy ng Spirit, pinananahanan mo, Holy Spirit. ang siyang makapapasok sa langit. Ang siyang makapapasok sa langit. Malinaw din po sa akin Malinaw rin po sa akin na hindi ako dapat mamuhay sa makamundong gawain. dapat mamuhay sa makamundong Kaya gawa. itinatakwil ko po lahat. Kaya tinatakbo Ang mga gawa ng laman, mga gawa ng laman. sige, takwil lahat yan. At kayo, Holy Spirit, ang pinagahari ko sa buhay ko. Kayo, Holy Spirit, ang pinagahari ko sa Spirit buhay of ko. Christ, Spirit of Christ. Spirit of victory, Spirit of victory. the Spirit of Jesus, the anointed one. Spirit of Jesus, the Kaya anointed. ako'y anointed. Kaya ako'y anointed. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hindi niyo ako iiwan. Hindi mo ako, Hindi niyo ako pababayaan. Ako'y sa'yo. Ako'y sa Ako'y anak ng Diyos. Ako'y anak ng Ako'y Diyos. binili na yung banal na dugo. Binayaran na lahat ng kasalanan. Bayaran lahat ng kasalanan. At simula sa araw na ito, At simula sa araw na ito, masusumpungan niyo akong handa masusumpungan niyo akong handa sa inyong muling pagbabalik. sa inyong muling Itinatakwil ko pong lahat ng poot, Tinakwil ko po lahat galit, ng poot, hinanakit, galit, hinanakit, sama ng loob, sama ng loob, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, panunungayaw, paglalasing, paglalasing, lahat ng uri ng kalayawan, ng uri ng kalayawan, mga imoralidad na gawain, moralidad, itinatakwil ko po ito sa buhay ko. ito sa buhay ko. Maging ang pangkukulang, Maging ang pangkukulang, itinatakwil ko po sa buhay itinatakil ko. po sa buhay Patawad, ko. Panginoong Diyos. Patawad, Panginoong Diyos. Ayoko po sa impyerno, Ayoko po sa inyo. gusto ko po sa langit. Gusto ko po sa langit. At ako po'y nagpapasalamat, Ako po'y nagpapasalamat. Holy Spirit, Holy dahil Spirit, kayo nasa akin, dahil kayo ako'y nasa- palangit. Ako'y palangit.
At ako'y nababago araw-araw. Ako'y nababago araw-araw. I surrender my life to you. I surrender my God the life Father, to the you. Son, the Holy Spirit. Father, I'm a child of God. I am a child I'm of victorious child of I am God. victorious I child belong of to God. the God. I Lord. belong to the I am a Lord. heavenly citizen. I'm a heavenly citizen. Ako'y masayang-masaya Ako'y na masayang aking pangalan, Lord, Na ay aking nakatala pangalan, sa aklat ng buhay sa ay langit. nakatala sa aklat ng Huwag niyong buhay sa mahayang langit. mabura Huwag niyong hanggang sa iyong muling Sa pagbabalik. iyong muling pagbabalik. Salamat sa tulong mo sa buhay ko. Salamat sa tulong mo sa Patnubay mo, Holy Spirit. Tatawag ako sa iyo, Tatawag ako sa Holy Spirit of the living God. At ako'y maliligtas Ako'y maliligtas. sa anumang tukso. Sa anumang Ipapahayag kita, Lord Jesus, Lord Jesus, dahil ito ang gusto mo, Holy Spirit, ang ipakilala ko ipakilala kayo, Kristo Jesus, sa maraming tao, para kagaya ko rin para kagaya ko rin ay maging heavenly ay citizen. maging heavenly citizen. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Ako'y pabago ng pabago. Payaman ng payaman. Payos ng payos. Pabuti ng pabuti. Pagaling ng pagaling. Yes, I believe. Yes, I believe. Through your presence, Holy You Spirit. in your presence, O Holy Spirit. The Christ-like character The ay Christ-like character. binubuo nyo sa buhay ko. Binubuo niyo sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Pumalakpak ang mga tagalangit.